Good day, everyone. Good day, sir. Today, I am going to discuss with you the psychotic behavior. But before that, I would like to discuss first kung saan nanggagaling o kung bakit nagkakaroon ng psychotic behavior. So, ito, psychotic disorder. Ang psychotic disorder ay isang mental health conditions characterized by the presence of psychosis as the primary symptoms. So, ang psychotic disorder, ito ang pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng psychotic behavior. So, ang psychotic disorder ay isa siyang karamdaman sa pag-iisip na kung saan nag-a-occur ang psychosis. So, this disorder involves a significant impairment in an individual's thought, emotions, and perceptions in life or reality. So, ang disorder daw na ito ay nagko-connect siya sa pag-iisip at emosyon ng isang tao at lalong-lalo na sa pananaw ng tao sa realidad ng buhay. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng psychosis at psychotic? So, ang psychotic ay tawag sa isang tao na nakakaranas ng psychotic disorder. Ito, psychotic refers to a person suffering from psychosis. So, ano naman ang psychosis? Ang psychosis ay isang symptom ng psychotic disorder. Ito, psychosis is a symptom of several mental health disorder including psychotic disorder, but it can also occur in conditions that are not psychotic disorder. So, bakit naka-state dito na ang psychosis daw ay present pa rin sa isang tao kahit naman walang psychotic disorder o hindi nakakaranas ng disorder ng psychotic. So, ang best example ko dito ay ang taong lasing. So, later on, may discuss dito na ang mga behavior ng psychotic behavior. So, example ko dito kung bakit nakakaranas ng psychosis ang isang tao kahit wala silang psychotic disorder. Ito, halimbawa nito ay ang isang taong lasing. So, ang isang taong lasing ay nakakaranas ng hallucinations or delusions na kung saan ang hallucination at delusions ay present sa psychotic behavior. So, di ba ang taong lasing ay makakakita na lang or nagiging blurry ang kanyang paningin or something, nakakakita sila ng mga bagay-bagay na hindi naman nakikita ng normal or nasa saktong pag-iisip ganyan. Types of psychotic disorder. Ang types ng psychotic disorder ay schizophrenia, bipolar disorder with psychotic features, brief psychotic disorder at substance-induced psychotic disorder. So, ano ang schizophrenia? Ang schizophrenia ay isang chronic mental disorder characterized by hallucinations, delusions, and cognitive impairment. So, from the word chronic, ang schizophrenia ay isang malubhang sakit malubha na siya na disorder sa pag-iisip ng or sa utak ng isang tao. So, bipolar disorder with psychotic features. Ang bipolar disorder with psychotic features ay mood disorder marked by episodes of mania and depressions, sometimes accompanied by psychosis. So from the word bipolar, ang mood ng isang tao ay nagpapabago-bago na kung saan mag-represent sa kanilang behavior ng mania or something wild na sila bisan walay saktong rason ang ilahang giwild na. So, brief psychotic disorder. Ang brief psychotic disorder naman ay kabaligtaran ng schizophrenia. Kung ang schizophrenia ay isang chronic or malala na, ang brief disorder naman ay short-term condition featuring sudden onset of psychotic symptoms typically triggered by stress. So, ang brief psychotic disorder ay short-term lang, hindi kagaya ng schizophrenia na malala na.
So, substance-induced psychotic disorder. Ito namang ganitong disorder, psychotic symptoms arising from substance abuse or withdrawal. So, from the word substance abuse, dito na yung mag-present yung sinabi ko kanina na taong lasing kung saan nakastate dito na substance abuse. So, kunwari, naglalasing, ang isang tao ay naglalasing para mawala sa kanilang isip or makalimutan nila ang mga problema at mga balakid sa kanilang realidad na buhay. So, ito na. Ano nga ba ang psychotic behavior? So, ang psychotic behavior refers to actions or thoughts that are disconnected from reality, often characterized by hallucinations, delusions, or disorganized thinking. So, ang psychotic behavior daw ay nagiging dahilan na nagdi-disconnected ang isang tao sa reality o sa realidad ng buhay na kung saan nagkakaroon o nakakaranas ng paghahalusinate, delusions, at mga maling pag-iisip o hindi tamang pag-iisip. So, kunwari hallucinations, makakakita ang isang tao ng mga bagay-bagay, delusions, or nakakarinig sila ng mga tunog or mga bagay-bagay na hindi naman totoo or hindi naman nakikita o naririnig ng ibang tao or yung sila lang ang nakakakita. Good day everyone, I'm Abilin Hopia and I'm going to discuss with you symptoms of psychotic behavior. First, hallucinations, perceptions of things that are not real such as hearing voices or seeing things that are not there. Example is other terms sa hallucination is kanang mga guni-guni. Then kanang example nga nakanadunggan na voices or makakita ka nga kuan na ikaw rin makakita mo na siyang hallucinate. Then delusions, false beliefs that persist despite evidence the contrary, often involving paranoia or grandiosity. Other term is kanang mga maling paniniwala nimo is kanang bisag mali ka kanang ipugos jud bitaw nimo na tama ka bisag ang uban na ay prove nga mali ka pero imo yung kuan imong delusions. Disorganized thinking, difficulty organizing thoughts or expressing them coherently. Kining disorganized thinking is kana bitong mga tao nga di ka balong express sa ilang idea or unsa nila pag deliver ilang opinion ana di sila kabalo mo deliver mo sa ilang ipaabot sa inyo na negative symptoms, lack of motivation, reduced emotion expression and social withdrawal. Kining kanang wala na bitaw kay motivation, wala na kay gana sa tanan kay wala na kay motivation, wala na kay gana mo buhat kay wala na kay motivate. Next, causes of psychotic behavior. Genetics, family history of psychotic disorder can increase the risk. Ang kanang kaliwat ninyo, mga genes ninyo na kananana mo psychotic behavior, dili na siya mapungan kay kung mabilong ka na genes kuan na makakos kag psychotic behavior. Brain chemistry, imbalance in neurotransmitters such as dopamine and serotonin can play a role. And kining dopamine is kanang mga family moments, ay happy moments nimo. And serotonin is kanang mga maka-feel kag pressure bitaw ana. Then kung dili na nimo siya mabalance, makakos po na siya psychotic. Environmental factors, stress, trauma, and early life experiences can influence the development of psychotic symptoms. Kanang mga istorya bitaw sa palibot nimo kanang sa mga marites maka-cause nag-stress sa imuha, then maka-cause po na siya psychotic behavior. Substance abuse, drug use, particularly stimulant like methamphetamine or hallucinogens like LSD can induce psychosis. Kanang drug abuse or kanang alcoholic dito kay kana tao makakos po na siya psychotic behavior.
Treatment option: antipsychotic medications, drug that help elevate psychotic symptoms by affecting neurotransmitter activity. Makatabang pod ning medication sa psychotic behavior. Ang isa pod sa matambalan ni is schizophrenia. Psychotherapy. Talk therapy such as cognitive behavioral therapy can help individuals manage symptoms and improve coping skills. Makatawang pod ang psychotherapy kanang istorya-istoryahan tanin sila kay para ma-improve ilang coping skills. Hospitalization. In severe cases or during acute episodes, hospitalization may be necessary for stabilization and safety. Mas nindot jud na naa sila sa hospital kay matuonan sila ng pansin sa nurses og safety pod sila. Then supportive services, community resources, vocational rehabilitation, and housing assistant can support long-term recovery and stability. Kanang example is kanang mga community program, community rehabilitation para sa treatment options sa psychotic behavior. Then, prevention and early intervention, early detection, the importance of recognizing early signs of psychosis and seeking timely intervention. Kanang mas importante yun na kanang maka-recognize na ka og mga early sign about sa psychotic behavior bitaw kay para ma-aware ka o mapa-check up mo siya. Education and awareness, promoting mental health literacy and awareness to reduce stigma and encourage help-seeking behavior. Pagka nang nakay knowledge sa treatment sa psychotic behavior, imo siyang i-promote kay para ma-aware ang uban, then makatabang ka.